Siguro tip ko lang sa mga buyer, tip ko lang to. Siguro mas maganda, bilhin nyo yung mga seller. In the way na parang kilalanin nyo sila, alam mo yun, medyo konting kwento, kamustahan lang. Kahit 1,000,000 pa yan eh. Mababawi at mababawi. Yung credibility namin hindi na mababawi yun eh. Tapos yung nag-i-inquire pa sa'yo, ang baliktad. Bakit DG Gadgets? Hindi ko nga alam eh. Ganda no? Usually yung mga pangalan talaga ng mga businesses tsaka ano. Minsan wala masyadong Ang feeling ko noon, siguro, Digital, gano'n? hindi. Isikat dati na online si DB. DB Gadgets yung sikat talaga dati. Okay. Kasabayan ni Kim Store. Mm-hmm. So, kailangan mo medyo dumikit-dikit ng, alam mo yun, yung branding. branding. Normal na ginagawa yan ng mga Pinoy. Ako, out of the blue, parang gusto ko kasi pabangutan natin ng DNG, parang ganun. So, parang medyo tumatatak ng DG Gadgets. Parang, ewan ko, wala. Yun lang. yung iba iniisip, bakit kaya ano? Kailangan may meaning, no? Formula na. Tapos, walang yan. Galing pala sa walang kwentang ano. No? Wala Oo, lang. hindi, Kumain ako parang ng chicheria. Nakita ko, first GP. Didikit ka lang naman. Parang yun naman usually, di ba, yung branding. Diba? Parang, Tama naman. Tama naman. Kailangan medyo tunog yung pangalan nito. Yung dami gumagawa niyan ngayon. Tama naman, no? Tapos gagalawan mo na lang, di ba? So, sa lahat naman ng negosyong nagawa mo ever since, syempre parang hustler ka lang, no? Dito, punta dito, hustler dito, hustling dito, buy and sell. Ano yung pinaka-tingin mong lucrative or pinaka talagang maganda ang kita para sa'yo? Hindi, joke. Wala na. Para second hand naman yun. Pero Bayad super, tayong tax, Paano ba to? wala namang figures. Ako sa akin siguro, for me, ang pinaka-okay talaga ngayon, sa ngayon sa sitwasyon ko ngayon, yung watches ko. Pero hindi ko pa rin bibitawan yung gadgets ko. Kasi kasi everyday mas may long term passive na kami na, yung misis ko na nag-aasikaso niyan eh. Yun yung masaya doon. Kahit di ka na misis ko, kita ka. Yun yung dabas doon. Pero, yung watch talaga. Yung watches talaga. Tsaka ang kagandahan kasi sa watches, ang dami ko naging kaibigan. Actually, yun. Hindi, yung mga taong hindi mo makikilala. Pero ngayon, sobrang dami ko nang naging kaibigan. Kung babasihan mo kasi yung kita, hindi naman yung hindi kita, yung income not only in a monetary value, may other value pa na pumapasok, which is yun nga, yung network mo talaga tumataas. Parang kanina pare ko kwento sa inyo. May bumili sa akin kanina day-date, yung choco. Yeah, yung choco, yung... First time niyang bibili sa akin. Tapos, parang nagkamali pa ako ng presyo sa kanya. Ang post ko talaga doon, parang gusto ko sanang i-post ng 2.6 something. Tapos natapos kami ng 2.550, ganyan. Sabi ko, boss, alam mo ba, presyo ko dyan sa iba. Yung iba nagtatanong kasi, pinost ko na yung stories ko, tapos may nagtatanong. Sabi ko, boss, ang ibang presyo ko dyan, 2.650. Tapos ikaw, bibigay ko sa'yo 2.550. 100,000. Ang mahal mo maging kaibigan. Sabi ko, gano'n. Sabi niya, hindi, baka magkaibigan na tayo. Kaya, sabi ko, boss, yun nga yung problema. 100 para maging kaibigan kita eh. Pero yun di ba? May nakilala na naman akong bagong, network. Matutulungan ka in the future. Connection, parang maraming yun yung masaya. Yun yung masaya sa pagre-relo. Benefit, yeah. So naniniwala ka sa your net worth is your network. Yun talaga. Yun talaga. Yung pagre-relo, hindi mo mapapasok basta may pera ka, bili ka, tapos magbebenta ka. Oo, tama Hindi naman. ganun eh. Tama naman. Siguro unang-una na mabebentahan mo or yung talagang kakilala or friends mo. Kasi ganun na ako nag-start. Puro friends lang ang binibentahan ko nun. Although minsan parang masama loob nila kumikita ako. Pero, Mamaya, pupunta tayo dyan. May tanong din ako dyan. Okay, ano naman yung pinaka-next na tanong natin sa atin lahat? So, anong is the worst experience mo sa kliyente naman? Dalawa ha, either sa pagre-relo mo o kaya pag sa cellphone mo. Worst. Parang di ko makakalimutan ng hype na yun. Parang ganun. Huwag ko na bagitin yung pangalan, syempre. nakalimutan ko na nga. Ay, hindi. Pag nakalimutan, hindi yun yung worst. Nakalimutan. Yung mga tao kasi, most likely, hindi ko maalala kung sino, pero most likely, lalo na sa gadgets namin, ganun din sa relo. Lagi silang doubtful sa'yo. Hindi naman ikaw yung nag-alok sa kanila. Sila naman yung nag-offer sa'yo. Sila naman yung nag-approach, di ba? Pero sobrang doubtful nila. Rig ba to? Ano ba to? Second ba to? Brand new ba to? Parang ganun. May sira ba to? Ganun. Hindi ba nila naisip, kayo ngayon lumalapit sa amin, di naman namin inalok sa yun, tapos ikaw pa magtatanong. Di ba?
Di ba parang, yun yung laging nakakainis na client eh. Yung parang laging, ano ba to sir, orig ba itong binibili ko? Ganyan. Ma'am, kayo pumunta dito. Tapos sasabihin nyo sa, alam na ma'am, available ba to sir? Oo. Pegi yan ha. Hindi nyo gagawin yun, di ba? Wala naman, siya naman eh. Kumbaga yun yung hindi ko nakakalimutang kliyente. At saka isa pang nakakainis na kliyente. Alam mo yung unang bungad sa'yo? Mag-good morning naman. How much po last price? Yun yung mga nakakaasar eh. Di ba ikaw, nagbebenta ka, kayo, nagbebenta kayo. Alam mo yung, siguro tip ko lang sa mga buyer ha. Tip ko lang to. Siguro mas maganda, bilhin nyo yung mga seller. In the way na parang, kilalanin nyo sila, alam mo yun, medyo konting kwento, kamustahan lang. Para yung kami, hindi yung, usually sinasabihan ako, ano daw ako eh, masungit daw ako seller. Kasi available, is this available? Ganun ang sagot ko eh. Kumbaga, Okay. yeah, okay. Yeah. Tapos, opo, ganun na, okay. Oo, ganun na. Kasi nga, yung conversation, di ba? Yun lagi importante kahit naman tayo, pag bibili tayo sa iba, magkano ba, ano mo dito? Medyo madaya ba natin sinasabi? May gus-gus na to, ano mo yun? Pero hindi tayo ba, magkano last price mo? 300 lang ako eh. Pwede 250, syempre, barat ka eh. Diba? Kaya yung sabihin mo, di ba? Pero kung nagkaroon na kayo ng medyo, alam mo yun, connection, Oo. ma'am, bawasan mo naman konti, oh. Kung ganda-ganda mo, tapos, bawasan. Sige, 260 na lang. Di ba? Alam mo yun, kailangan mong kumonek muna bago ka makipag-negotiate. Yes. So yung respect tsaka yung building relationship, it's a two-way yan. Oo, kasi tayo, di ba, as a seller, bago tayo let's say you, may gumawa ka na shop, bago ako gumawa ng Facebook page or Instagram, lahat tayo maggagawa muna tayo ng sarili natin empire. Kumbaga sa kumpanya natin eh. Kalaban nila sobrang dali nun. Oo, Na parang, wait nga, magbebenta ako ng relo, gagawa ako ng page. Kalaban nila, ang dali mag-gano. Di ba? Siyempre, unang-una walang papansin sa'yo Actually, eh. knowledge pa lang eh, di ba? Oo, yeah. Tsaka, gagawa ka ng sarili mo munang pangalan bago ka nila makilala at bago ka nila ma-approach. After that, yun na yung, parang yun na yung, meron tong okay to si boss kasi to eh, kilala na eh. Ganun. Tapos nakakainis sa kliyente, parang sobrang doubtful sa'yo. Yun yung Oh, actually marami naman ganun. Lalo na ngayon, yung na-experience naman namin is talaga, ngayon hindi na namin masyado na-experience yan. Since na-establish na natin yung name, ganun. Kahit nga tayo eh, di ba? Pag nagbebenta. Pero dati, talagang original po yan. Alam mo, sinasagot ko lang, ma'am, we are more afraid to sell fake than you buying a fake. Kasi magtinda lang kami ng isang peke, sira na yung karir namin. Kayo, makabili kayo ng isang fake, o peke to, bili na lang ulit kayo sa iba ng original. Kahit 1 million pa yan eh. Mababawi at mababawi. Yung credibility namin, hindi na mababawi yun eh. Diba? Sim. Tapos yung nag-i-inquire pa sa'yo, ang baliktad. Ek na mo. Oo, parang ano to? Seryoso ba to? Tapos, ikaw pa tinatanong niya kung tapos yung profile mo, naka-check ka na, tapos, naka-public yung profile mo. Tapos siya, naka-private, ang So, sir, orig po ba yung binibenta nyo? Ganyan nga mo. Ikaw, orig ka bang tao? Ikaw ba, orig ka ba bumibili? Parang may ganun nga, di ba? Minsan, parang, yung hirap sa atin mga seller, minsan tayo yung parang ginajudge ka agad ng mga tao. Oo, of course. Kasi tarang tayo yung nagbebenta. Yeah. Like, customer is always right. Ay, pinangawa I think, nila yan. I think yung customer is always right. In some degree, tama siya. Pero may borderline din naman kasi. Kasi, Dapat lang. hindi naman tayo nasa divisoria na nagbebenta ng... No, nag-aalok-alok. Di Oo, naman tayo nag-aalok-alok na pwede mong Tsaka hindi basto-bastusin tayo din. nagbibenta ng mura, pare. Oo, di ba? Hindi tayo nagbibenta. Hindi na-inquire mo, ma'am, 1 million ho to, ha? Isip-isipin mo rin yan. Sabi, parang, tatanungin mo ko, ikaw ngayon lumapit sa amin, di ba? Hindi naman sa pagmamayabang. Di ba? Pero may minsan nakakaasar kasi yung ganun, eh. Tama naman. Makes sense naman. Makes sense. Yung Interview best. pala to. Tapos si Tito Boy yan, binasok niya. Wala ano. Ano naman, di mo makalimutan na nangyari na best talaga, parang na ito yung pinaka. Isip ako konti. Break time lang ako saglit, oh. O, wag na lang yun. Kaya ko sagutin lahat yan. Boss, ako. Thank you sa kuka. Siguro sa akin, ang best experience sa akin. Yun nga, yung mga nagkakaroon na ako ng nagigininang na sila na anak ko. Di ba? Yun na yung yun nga, connect pa rin yan sa pagiging friends. Nagkakaroon na kayo ng, kahit ikaw pare, naalala ko, ito si Joan one time, sabi niya, uy, friend ko na siya, butik na may conversation namin, nagtatanong ka, ma'am, baka may mga pasok ka dyan ng unit. Meron kayo conversation. Oo, meron. Yung parang ngayon, magkaibigan na tayo ngayon, di ba? Oo, Parang, di ba?
Parang Ngayon, dati nagkakabilihan lang. Oo, Tsaka, ngayon parang yun ang mga best experience. Kasi mas masaya marami kang kaibigan kaysa marami kang kaaway, di ba? oo naman. Tama naman. Yan ang Light pinakamasarap ng mood na mo nun, Bo. Pag may kaaway ka, para kang tanga nun. Number one, what you should actually, alam mo, sa tayo, lalo na ako, nag-social media kami. Ang ingay namin, di ba? Hindi mo maiwasan yung mga nagpo-poke. Alam mo yun? normal Either basher yan, either sa industriya din natin na ibang reseller na nainggit or not only nainggit na parang nasasaktan sila na nasasagasaan yung business nila. Pinopoke ka, inaasar ka, pinagkakalat ka, ginagawa ka ng masasamang image, etc. Sinisiraan ka, Never ako nag-fight back. Not because duwag, but because palalakihin mo lang yung paliliitin mo yung mundo mo it's not something na, it takes a lot of patience para magawa to. Pero kung alam mo kung sino ka, wala namang maninira sa'yo na mas mataas sa'yo, pare. Number one yan. Yan yung dapat isipin mo. Walang maghihila sa'yo pa. Kaya nga pahila pa babae kasi andun siya sa babae, hinihila ka. Wala naman tutulak ka pa babae. Di ba? Tutulak ka pataas, pwede. So, pag may mga ganun na ninira, nasasad na lang ako for them So, wala kang maririnig na may sinabi akong ganito about someone, may sinabing ganito about ganito, na may siniraan ako, o kaya gagantihan ko yung sinabi rin sa akin. Hindi siya healthy in a way na, syempre, tayo mga dealers, ang liit ng mundo natin Yeah, ikaw. Napakaliit ng community, pare. Magkakila at makakilala yan. Oo naman. Kung wala lang camera dito, tanungin kita, sino yung pinaka-worst sa natin? Sabihin mo, 1, 2, 3. Baka tayo lahat mag-agree. Di ba? Kasi yung 1, 2, 3 na yun na tao na yun, pag lumabas yung budhi niyan, amoy ng lahat yan. Hindi mo matatago yan You cannot play safe Hindi ka pwede magpaka parang victim ka. Yeah. Tapos lahat mauuto mo. Ang pinaka-worst doon, kala ng mga iba kasi nauuto nila yung mga tao, nauuto nila yung paligid nila. Pero at the same time, hindi Ngayon, alam ng mga tao, hindi yan, ganyan yan. Hindi lang ako nagsasalita, pero kilala ko yan. Kaya, be true, di ba? Pinaka-ano ko dyan, be true, na help each other. Tapos, competition pare, sa below na yun Laos na yun, Laos. Yung mga nasa taas, collab. Kaya ano ba ginagawa natin dito, pare? Ka-collab, di ba? Wala naman mawawala Di ko Kailangan alam anong pataas. ginagawa ko dito Bibili lang sana kami ng Jollibee dyan. Sabi, talaga dito. Naaya ka Oo, yan. Siyempre, ayun sa community naman natin tulungan. Tama naman, boss. Okay, ito naman isa. Ever ka na bang na-scam? Or may traumatic experience ka na ba sa pagninegosyo? Not really about watches lang. Sa pagninegosyo, may mga traumatic experiences Yung ka na. sa gadgets business ko, yung sa Pampanga, di ba? Mayroong nang-scam sa amin na pag may bagong iPhone kasi sobrang busy namin. Dami nagbabayad online, minsan bayad ganito. Hindi mo na malaman kung ano nangyayari sa video, hindi naman kagad nagre-reflect, di ba? In and out yung pera, gano'n. Para may nagbabayad sa amin, i-edit lang yung bayad. Yung screenshot kunwari, tapos ine-edit lang na ine-edit yun. Yun yung siguro sa tanan ng buhay ko, yun lang nang-scam sa akin. Nagtuloy na scam ka, like pinadala mo siya? Hindi, kinabukasan, pina-entrapment ko. May konta kami sa Pampanga na parang chief of police doon. Si Mayor yun ang tulong sa amin. Tapos, si Missy sabi niya sa akin, check mo nga itong nagbabayad sa akin kasi everyday umu-order. Tapos, pag sinabi niya, ma'am, order ako, MacBook, ganyan-ganyan. O, ayan, di-deliver na ho. Tapos okay na ho, sinesend yung screenshot kunwari ng bayad. Edited lang. Bata pare Tapos, mag-a-add. Magdadagdag ulit. Oh, sige, dagdagan mo na isang AirPods, ganyan. Tapos ito na, nagtataka na siya. Sobrang lakas bumili. Siguro mga 1 linggo, 2 linggo niyang ginagawa, no? So, nalulusutan ka niya? nakailan lusot siya? Mga magkano yun lahat? 300,000 siguro. Tapos ito nangyari. Nung hapon or gabi ata, usap ko si Mrs. na kasi nag-hawak ng gadgets ko Sabi niya, check mo nga yung bayad nito. Ito ngayon wala nagbayad na iba. Kasi that time sobrang busy ng bangko namin nun Wala nagbayad. So magbabayad siya ng 120,000, order yata ng 2 MacBook Pro, ganyan. Pare walang Sabi, sinend yung screenshot, tapos walang pumasok, hindi nag-reflect. Nang-i-scam siya, sabi ko gano'n. O sige, sabi ko gano'n. Ni-scam niya tayo. O sige, ganito gawin mo. Padala mo sa LBC yan. So yun
Pina-entrapment ko kinabukasan. Nahuli namin. 7 Naibalik yung mga- a.m. nandun na kami sa Pampanga LBC branch. Kasi pinipick up niya. Siyempre, For medyo scammer yun. So, maaga niya gagawin yun eh. Wow. 9 yata nagbubukas yung LBC or 8. Inentrapment siya. Police. Police, oh. 12 na police. Tuwan-tuwa nga yung mga police. Wala daw silang ginagawa dun eh. Uy, buti boss, may krimen ngayon ha. Ayos to ha. Parang ganun. Pero, yun ya. Yung inentrapment, pare nakakaawa. Kasi 18 years old. 17 ba? 8 bata pa, no? O college student Mga pa. 18 na yun, kulong na yun. Pare, college student na. Ano pa siya? Scholar. Matalino nga. Ito matalino nga. Mautak man. Oh, tapos, ang malupit pa dun, yung dad niya, medyo parang nagbebenta yata ng kakanin lang, no? Hindi alam yung pinagagawa ng anak. Hindi nga rin sila mapaniwala nung nasa CIDG namin, yung, basta, inimbestigahan na siya ng mga pulis yung pagkatapos ng huli. Hindi namin alam na kayang gawin ng anak namin yun. Kasi ang buhay daw ng anak niya, bahay, aral, ganun lang. Wala lang, hindi ko alam. Ba't siya siguro tanga rin kami. siguro na, yung business kasi namin, para nakampante na kami sa mga clients namin. Dumami na kasi, dami nag-deposit agad. Yeah. Siguro hindi na rin namin talaga, hindi na kami naging mahigpit. So, kasi yun sa mga tip ko, sa mga nagdinegosyo, huwag kayong makampante. Kala nyo, minsan, suki nyo na to. Daming kawatan. Minsan, tatanggap na kayo ng cheque, tatalbugan na kayo. May mga ganun, di ba? Entrapment pa. Yeah. Ayan. Hindi natin alam, di ba? Hindi mo mabasa Pero lahat laki, ng boss, tao. Pero naibalik sa'yo. Yeah, binayaran ng parents niya. Outright or terms? Wala, binayaran niya. On the spot? Kasi kukulong yung anak niya eh. Hindi, at saka, Kasi kahit, Pero sa kinuha kahit ng parents. inaareglo nila ako, hindi na pumapayag yung mga pulis. Parang sabi nila, sir, sayang yung lakad namin, tuluyan na natin to. Sabi, naawa na nga ako. Ako na kayo naawa eh. Yung bata, Oo, bata, hindi, naawa ko sa tatay. Kasi nga yung sabi nga, nagbebenta lang ng ganito. so yung perang binangbayad sa'yo, pinang-areglo, kumbaga, ano yun? Galing Hindi, dun yung mga gadgets na binibili niya, ito pa malupit. Pinapamigay niya sa kaibigan niya. Sinasangla niya. Kunwari, yung worth 50,000 na iPhone, sasangla niya doon sa sanglaan 20,000 para may pera lang. Ganyan. Ay, hindi rin pala mautak. Tanga din pala. Hindi, wala namang puhunan eh. So, siguro. Wala, ganun di niya naisip. alam yung OLX, ano? Ano, kung ako yun, baka na. Ito, veteran eh. Veteran, yan ang veteran. Huwag mo bebentahan to, veteran. Ay, hina pala mag-flip. Pag-flip. Tanga-tanga. Turuan mo, paring G. Okay, next sige. ulit. Tapos, Galing ah. Ikaw, ano mga most traumatic mo? wala, chamba lang lahat nga. Hindi, ikaw naman, G ba? Traumatic? Pag di ka nagkwento, ano magkukwento para sa'yo? Hindi, yung ano lang, yung nakaraan bo, yung sa pulis nga. Oo, yung na... Pagbenta kwento ko na yun, sa mina. Na-entrap ka. Sa nakakaw, di ba? Oo. Yun lang. Nakwento ko na yun. Pag ginento ko, sabi, paulit-ulit na. Nabalita ka lang. Oo. Nakaka-trauma ba? Sema. Ang ina. Isang masaya may action. Hindi ano, matro. Diyan nag-start si Ako, paring G favorite sa ko yan, pare. karting. May mga high-end na ako, pero may mga karti pa rin ako. Hindi pwede mawala, mga Santos. Madali bent. Grabe ka naman, Franz, para naman di tayo Oo, magkaibigan. hindi ka ba karmahin yan? Gagana na. Di ka ba karmahin yan? Oo. Baka sa inyo, sa akin, walang ganun. Na. Boss G, Ah. 950 benta mo sa akin ah. Ba't naka-post ngayon 890? Eh, nabili ko